Kayo'y nakikinig sa CDRC Podcast. Makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa. Napapansin nyo bang nagbabago? Ang ikot ng ating mundo. Nagpapapansin ang kalikasan. Halina at ating balikan. Sama-sama nating alagaan upang panganib ay ating malampasan. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig ng CDRC Podcast. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Citizens Disaster Response Center, maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa amin sa unang episode ng CDRC Podcast, kung saan tinalakay natin ang Pilipinas bilang pinaka-disaster prone na bansa noong isang taon. Para sa ating pangalawang pagsasaere ng ating programa, tatalakayin naman natin ang mga naging epekto ng panahon ng tag-ulan sa ating mga magsasaka. CDRC Podcast. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/cdrc1984, sa twitter.com/cdrc1984, at sa www.cdrc-phil.com. Makinig, makialam, maging handa. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga nagiging epekto ng panahon ng tag-ulan sa agrikultura ng ating bansa. Alam naman natin na 85% o 85% ng ating populasyon ay nakadepende sa pagsasaka, at kapag nagkakaroon ng mga pagbaha ay tiyak na pinakamalupit na maapektuhan ay ating mga magsasaka. CDRC Podcast. Makinig, makialam, maging handa. Kung maaalala nga natin mga tagapakinig noong 2009, kung saan tayo ay sinalanta ng dalawang malalakas na bagyo. Ito po ay si Ondoy at ang Pepeng na nagdulot ng pagbaha sa halos lugar ng ating Luzon. Kabilang sa pinakaapektado ay mga lalawigan ng Cagayan Valley, Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region. Of course, kasama na rin po rito yung Metro Manila, na kalakan po ng mga probinsyang ito ay mga major producers ng palay, mais, and of course mga gulay. Kasama din dito ang Southern Tagalog at ilang mga lugar nga dito sa NCR o National Capital Region, kung saan naroroon naman ang mga malalaking fish pens at fish cages na producers naman ng mga freshwater fish tulad ng mga tilapia na nabibili natin sa palengke. Sa ating pong pagbabalik ay tatalakayin po natin ang karanasan ng ating mga kababayan sa Bayambang, Pangasinan, isa sa mga pinaka-nasalanta noong panahon ng Ondoy at Pepeng. Kayo'y nakikinig sa CDRC Podcast. Makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa. Nagbabalik po tayo muli mga tagapakinig, at bago po nating pag-usapan ang karanasan ng ating mga kababayan sa Bayambang, Pangasinan, ay nais ko po munang ipakilala. Ito po ay bago nating makakasama, regular na makakasama natin sa talakayan, ang amin pong kasamang si Dabet. Magandang araw po sa lahat mo ng tagapakinig ng CDRC Podcast. Alam niyo po bang mga tagapakinig na si Dabet ay dati pong manunulat, at hanggang ngayon po pala nagsusulat pa rin siya, no? Dati siyang manunulat sa online magazine, sa Bulatlat. Ngayon ay tumutulong siya bilang field reporter para sa CDRC Podcast. At si Dabet po ay nagpunta sa Bayambang, Pangasinan, kung saan ay nakapayanam niya yung ating mga ilang kababayang magsasaka
na kalakan po dito ay mga biktima noong Ondoy at Pepeng. Tama, Kuya Kaloy, no? Nagpunta ako kasama yung ilang staff ng CDRC at yung partner organization nito sa Central Luzon, yung Alay Bayan, upang magbigay ng sloping agricultural land technology and crop biodiversity training sa mga magsasaka dun sa Bayangbang. Yung training na ito ay parte ng Agricultural Rehabilitation Program for Quetzana and Parma survivors. Dun sa 5 regions, ginabibilangan nga ng mga nabanggit natin kanina, yung Bicol, NCR, Southern Luzon, Region 1 at yung Central Luzon. Parang napaka-exciting yan na Dabet yung panayam na ginawa ninyo. Pero mamaya magpo-post muna tayo saglit at mamaya babalikan natin yung mga naging makasaysayang kwento mula sa mga magsasaka. CDRC Podcast. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/cdrc1984, sa twitter.com/cdrc1984 at sa www.cdrc-phil.com. Makinig, makialam, maging handa. Nagbabalik po kami mga taga-pakinig. Ngayon naman po ay ikukwento sa atin ni Dabet yung naging karanasan nila sa Bayambang Pangasinan. Sa pagkaalam ko, ang lugar na iyan ay malapit sa Agno River na daluyan ng tubig na nanggagaling sa San Roque Dam. Tama, Kuya Kaloy, no? Ayon dun sa paliwanag ng mga magsasaka sa lugar, yung Bayangbang karaniwang dinadalaw na yun ng mga bagyo. At madalas ding binabaha pag nagpapakawala ng tubig mula sa San Roque Dam. Ito, pakinggan natin si Ginang Arlinda Ringor na isa sa nakapanayam natin sa Barangay Manambong Parte dyan po sa Bayangbang. Biglahan po palagi yung yung nagaganap ng mga, kung halimbawa bagyo, umabagyo ma'am, lahat kami hindi umaasang matutubigan na pala kami. Kung puno na kasi daw yung dam, sila, maraming tubig dito, umaano yung lahat ng tubig dito sa amin, kaya kuminsan lagpas tao yung tubig, doon kami lagi ipon-ipon. Kung minsan din dyan sa evacuation center, sa sobrang dami din namin, pati yung mga hayop nandyan din, kaya mahirap po rin. Tumatagal ng 3 araw po, kung minsan 3 araw, 4 na araw, kung medyo bumababa na yung tubig at medyo yung pinagtitirikan mo ng bahay na medyo mataas, hindi ka nang umuwi. Pero ang mahirap doon yung mga nasa mababang lugar, ma'am. Doon sa mababang lugar, umaabot na higit 1 linggo. Kailangan nila ng bangka, malaking tulong din po yung bangka para sa pag-iipag-sik. Yan po yung naging karanasan nga nila dati nung panahon ng Ondoy at Pepeng. Kasama sila dun sa binigyan ng immediate relief ng CDRC nung panahon na yan. Tama ka, David. Naalala ko pa nga yan kasi napunta rin ako diyan. Pero sa pagkatanda ko diyan, hindi lang immediate relief ang binigay ng ating opisina. Base kasi sa programa ng Citizens Disaster Response Center, dapat tinutulungan natin ang ating mga kababayan na tulungan nila ang kanilang sarili. Yeah, yun nga yung nabanggit nila sa akin nung nagpunta ako doon. Bukod doon sa immediate relief, tulad ng pagkain, meron ding non-food relief tulad ng mga gamit sa bahay, mga plywood, mga pako, ganyan. Tapos yung gamit sa pagsasaka tulad ng binhi tsaka yung mga fertilizer. Siyempre, kailangan natin silang tulungan upang makapagtanim ulit sila dahil lumubog talaga ang kanilang mga sakahan sa lugar na yan at walang natira sa kanila para anihin. Sabi din nung isang nakausap ko pa dyan, yung pinakamalaking tulong daw ng CDRC sa kanila, yung pagbubuo ng tinatawag na Disaster Preparedness Committee o yung DPC, na tumatayo din na parang agricultural cooperative na mga magsasaka sa lugar. Pakinggan po natin si Ginong Roberto Fernandez na advisor nung nasabing DPC sa Bayangbang at si Aling Arlinda po, nakausap po natin kanina. Ay magandang natutuan namin. Bago dumating ang baha, alam namin ang gagawin. Tinuruan kami kung paano kami lilikas, tinuruan kami kung paano kami alisto sa pagpunta sa mataas na lugar. Kaya maraming nagsaskari. Noong una, nung wala pang ganitong dinos, yung mga tao, pagka dumating na yung mga baha, isip na. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kasi po ma'am, nung napasok po akong DPC, marami po akong nalaman ma'am na hindi pa lang makatulong ang Alay Bayan sa amin dahil may mga binibigay silang katulad ng yan, yung kuliglig ma'am at saka yung patubig. Malaking tulong po sa amin doon, lalo na
kami mga mahihirap kasi wala po kaming sariling finance. May maliit din po kami sinasakang sarili namin. Talagang nahihirapan po kami ng kasi nga wala kaming sariling budget para sa sakahin. Yun, nung dumating nga po yung tulong ng Alay Bayan sa amin, nagkaroon kami ng katuwang dahil ibig sabihin katuwang kasi ang patakaran po doon sa binigay nila ma'am, mababa ang renta kumpara doon sa labas po. Kasi sa labas ma'am, ang renta 25 per hour. Samantalang dyan po sa amin, dyan po sa yung binigay po ng Alay Bayan, lang po, 15 lang po, 15 pesos lang po per hour. Yung yung makina po, yung patubig po. Yung doon po sa Kuliglig, kasi sa labas ma'am, ang paupahan po sa labas, 3,000, isang ektar. Sa Kuliglig po ng Alay Bayan, lang po, 2,500 lang po. Kaya malaking bagay na rin po yung 500 na nabawas. Nung wala pa yung programang ito, talagang nahirapan kami ma'am. Kuya Kaloy, dito natin makikita kung gaano kahalaga yung tinatawag na pagtatayo ng DPC sa mga lugar, hindi lang upang maging handa yung mga tao sa panahon ng sakuna, kundi para matuto din silang bumangon matapos yung sakuna. Tama. Kapag may DPC o Disaster Preparedness Committee, ito yung tinatawag nating citizens participation. Lalo na sa mga lugar na madalas dalawin ng mga sakuna. Nababawasan yung kanilang mga risgo dulot ng mga ganyang klase ng trahedya or mga disaster sa kanilang buhay. At higit sa lahat ay natutulungan nila yung kanilang mga sarili, no? CDRC Podcast. Makinig, makialam, maging handa. Dabet, bilang nanay na alam ko na may mga anak kang pumapasok sa eskwela. So, ano bang magandang gawin ng mga nanay para paghandaan yung kanilang mga anak habang pumapasok sa eskwela? Bilang nanay, no, palaging dapat ready tayo. Gabi pa lang, lalo na pagka umuulan, gabi pa lang dapat nagmo-monitor na tayo. Tapos, ang ginagawa ko dyan bilang personal na karanasan, meron talaga kaming contact number dun sa mismong school. Yeah. Oo. At mga maaga pa lang, kunyari, ang pasok ng anak ko ay 7. Mga alas 5 pa lang bago ko gisingin yung anak ko para pumasok. Nagte-text na kami sa school, sumasagot naman yan sila eh. So, para alam na natin kung gigisingin ba yung bata, papapasukin ba siya. Tapos kung may pasok man, syempre, handa tayo dun sa may rain gear sila. Tapos, ang ginagawa natin sa mga bata, pinagdadala ko sila nung damit na pamalit para kung sakaling mabasa, at least pwede silang magpalit kahit nasa eskwelahan sila. Yan. Or, bago sila pumasok, hindi ko pinapasuot ng sapatos. Sinelas muna. Tapos, pagdating sa school, tsaka ko siya nilalagyan ng sapatos para hindi nababasa yung shoes, hindi nasisira yung sapatos agad. Tsaka syempre, hindi siya papasok ng basa yung paa at sapatos at medyas. Ganun. So, ganung mga practical na tips siguro sa mga nanay. Lalo na kapag masyadong matagal na basa ang paa, dyan nagsisimula ang sakit ng pangangamoy ng paa, diba? Oo, tama. So, tamang-tama yan. Magandang mungkahi, magandang advice na nakuha natin kay Nanay Dabet. Yan. Sa susunod na podcast namin ay papalalimin pa namin at dadagdagan pa namin yung ilang mga paghahanda na gagawin nating mga magulang para sa ating mga anak sa susunod na CDRC podcast. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/cdrc1984, sa twitter.com/cdrc1984, at sa www.cdrc-phil.com. So mga kapatid, mga tagapakinig, masusugid na tumatangkilik sa CDRC program, services, and of course dito po sa CDRC Podcast. Diyan po nagtatapos ang aming talakayan sa araw nito ni aking regular na co-host na ngayon, si Dabet. Naway magsilbing aral sa iba pang mga farming communities yung binahagi namin kanina, lalo-lalo na doon sa naging karanasan ng ating mga kababayan sa Bayambang, Pangasinan. Maraming pong salamat. Sana po ay tuloy-tuloy nyo pa rin po ang pagtangkilik nito
And of course, Nanay Dabet, huling pagpapaalam. Salamat po at pagkita-kita pa tayo sa susunod po. Yes, at dito na po nagtatapos ang aming CDRC podcast. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig at magandang araw sa inyong lahat. Kayo'y nakikinig sa CDRC Podcast. Makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa.